Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Sa trending and viral news, OFW nurse mula Germany, ibinalot at nilock ang maleta para umiwas sa laglag bala scam. Ating silipin ang trending tungkol sa OFW nurse, kasama si Millie Borja. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang viral na Facebook post ng isang OFW na kilala sa pangalang Bohol Girl matapos niyang balutan ng plastic ang kanyang maleta. Sa kanyang post, sinabi niya na ginawa niya ito upang maiwasan ang umano'y pagbabalik ng tanimbala o laglag bala scam. May kalakip din itong note sa maleta na nagsasaad na malinis ang kanyang bagaheng na-scan pa sa Germany at na-i-record ang bawat hakbang bago ito i-wrap. May mga hashtag din sa post tulad ng hashtag No to Tanimbala Scam, hashtag Iwas Laglag Bala, at hashtag Hindi Tayo Ganito sa Pilipinas. Maraming netizen ang sumang-ayon sa kanya, lalo na ang mga nakaka-relate sa takot na makaengkwentro ng ganitong pangyayari sa airport. May mga nagsabi rin na ginagawa na talaga ang pagbabalot ng maletas sa maraming airport sa buong mundo at hindi dapat ito ituring na OA. Ang uploader na si Bohol Girl ay isang OFW nurse sa Germany at umuwi sa Pilipinas upang sunduin ang kanyang inang senior citizen sa NAIA. Aniya, gusto lamang niyang magkaroon ng maayos at walang aberyang pagbabiyahe. Samantala, sa kabila nito, pinuri niya ang maayos na serbisyo ng NAIA para sa mga senior at PWD. At umaasa siyang magiging mas ligtas sa mga paliparan sa Pilipinas para sa mga biyahero. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Showbiz Spotted, veteranong aktor na si Ricky Davao, pumanaw na sa edad na 63. Pumanaw na kahapon ang veteranong aktor na si Frederick Charles Caballes Davao, o mas kilala sa screen name na Ricky Davao sa edad na 63 taong gulang. Taong 2024, nang ma-diagnosed ang aktor na mayroong dinaramdam na isang terminal illness, na hindi muna isinapubliko. Nauna na dito, nakilala ang si Ricky Davao bilang dancer sa industriya, bago ito maging isang aktor. Maliban sa pagiging isang batikan sa pag-arte, naging bahagi rin ng mga musical plays ang aktor, gaya ng huli nitong pagtatanghal sa Silver Lining Redux. Sa kasalukuyan, ay wala pang pahayag ang pamilya at malalapit na kaibigan sa industriya ni Ricky, tungkol sa kanyang pagpanaw. Sa iba pang balita, Atisa Manalo, kinoronahan bilang Miss Universe Philippines 2025. Kinoronahan bilang Miss Universe Philippines 2025 si Atisa Manalo, ng Quezon Province. Nang ibabaw si Manalo sa 65 na ibang mga kandidato sa Coronation Night nitong Biyernes ng gabi sa Mall of Asia sa lungsod ng Pasay, ipinasa ni Miss Universe Philippines 2024 at Miss Universe Asia Chelsea Manalo ang korona. Nakuha naman ni Winwin Marquez ng Muntinlupa City ang first runner-up, habang second runner-up naman si Iliana Adanua ng Siniloan, Laguna. Tinanghal naman bilang Miss Supranational Philippines si Katrina Legado ng Taguig City, habang si Gabriela Carvalho ng Cebu City ay tinanghal bilang Miss Eco International Philippines, at Chelsea Fernandez ng Sultan Kudarat bilang Miss Cosmo Philippines. Magiging kinatawan ng bansa si Manalo sa Miss Universe 2025 na gaganapin sa Bangkok, Thailand, sa darating na November 21. Abiso naman sa mga motorista, katiting na bawas presyo sa produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Magkakaroon ng kakapiranggot na bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, na maglalaro mula 25 centavos hanggang 70 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina, aabot naman sa 30 centavos hanggang 80 centavos ang maaring ibawas sa kada litro ng diesel, at ang kerosene ay asahan ng 50 centavos hanggang 70 centavos na bawas sa kada litro. Itinuturing na ang dahilan ng bawas presyo ay dahil sa oversupply sa global markets. Sa araw ng Lunes, malalaman kung magkano ang bawas presyo na kadalasang ipinatupad sa araw ng Martes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.